Binaba kasi yung explanation sa damit. Kapag marumi na, pinapalitan. Okay. Yun dapat. So, sa spiritual mapping, mapasok siya dun sa pagkatao. Hindi natin nakikita yung sarili kasi natin. Kahit nakaharap ka na sa salamin, gusto mo siguraduhin na tama yung maayos yung pananamit mo, bagay sa'yo, di ba? Hindi ka basta-basta lalabas lang ganun-ganun na lang. So, ganun din yung mga salita ni Yahweh para siyang salamin. Pinapakita nun, ano ba yung mga mabubuti at hindi magagandang bagay na ginagawa ko. Kasi meron tayong mga bagay na ginagawa na minsan akala natin tama pero mali pala. Anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang kay Yahweh sapagkat ito'y matuwid, igalang mo iyong ama at ina na siyang unang utos sa may pangako upang gumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kahit daw hindi ginagawa ng lahat, basta tama, kahit mag-isa ka lang na ginagawa mo, gagawin mo siya dapat. Ikaw makapagod. Basta nasa school namin po, nabasa ko yung pinagawa niya na like, kapag nasa yung aral ni Yahweh, kahit mag-isa ka lang, hindi mo siya mararamdaman kasi nga, ginagawa mo siya ng kasama mo siya. So kahit hindi siya ginagawa ng iba, alam mo na mayroong mas mataas na gumagabay sa'yo sa paggawa ng mabuti. Gaya ng katotohanan ng nakay Yahweh sa kanya, ay daw, dito, parang inaano niya lang na kung kayo talaga nakikinig. Alam niyo ba yung pakikinig muna sa Hebrew? Naalala niyo ba ulit? Iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, yung kaluluwa daw, yung dating yung pagkatao. Sabi, di ba, yung immersion sa bautismo, iniwanan na daw yon, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay. Iniwan nyo na daw yon, aalis na daw tayo doon. Sumama daw ng sumama kasi yon, kaya kailangan bitawan. Dinescribe niya, di ba? Kadiliman ng kanilang pag-iisip. Marami yon, so iniwan na daw natin yon. Sa lahat, ako po si Chas Cabibar. Ang nilano ko pong verse ay Leviticus 8:1-36. Ang mga Levita ay hinilang ni Yahweh upang maging mga saserdote at magaling sa kanyang templo. Sila ay pinaghihiwalay mula sa ibang mga tribo upang maglingkod kay Yahweh ng buong puso. Yun lang po. Shalom po. Shalom po. My answer in the assignment is Genesis chapter 39 to chapter 47, which is about Joseph's story in Egypt.
including his rise to power and reunion with his brothers. After his brothers sold him to Egypt, he felt sad about it. With Yahweh's help and plan, he forgave his brother's mistake rather than arguing them. Hi po, shalom po. Ang sagot ko po sa assignment po yung verse po na Ruth chapter 1 verse 10 to 13, which is about Ruth's decision na magstay pa rin kay Naomi. Conclusion doon kasi is tinanggap niya na si Yahweh ang nag-create sa lahat, at at the same time, despite na Moabita siya, sinubukan niya pa rin magbago. Yun lang po, shalom po. Shalom po. My answer in the assignment is Genesis chapter 12 verse 1 to 5, which is about Abraham's family left Haran and stayed in Canaan based on Yahweh's commands. Abraham obeys Yahweh's order. He did not see Yahweh and he always believed in Him. Bye-bye po! Sign Alphabet Available Balon Chapter. Ang napili ko pong verse Corinto 6 verse 14 to 7. Si Apostol Pablo ay nagturo sa mga Kristiyano na maghiwalay mula sa mga hindi naniniwala at naglilingkod kay Yahweh ng makapangyarihan. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga gasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang nasa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhat. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal.